Sa pag-aaral po natin ng Biblia, may mga bagay na napakadaling maunawaan dahil napakalinaw ng pagkakasabi ng kasulatan. May mga bagay din na kailangan nating pag-aralang mabuti dahil kinakailangan itong matingnan sa kabuuan ng talata o kaya sa kabuuan ng kabanata. At may mga bagay din pong hindi natin dapat piliting sabihin at piliting bigyang kahulugan o kaya ay bawasan at dagdagan kung ano ang sinasabi at hindi sinasabi ng Biblia. Ito po ang isang napakahalagang prinsipyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangang dagdagan ang sinasabi ng Biblia upang maging tama ang Biblia. Kung malinaw po ang sinasabi ng kasulatan, tanggapin natin. Kung malinaw na ipinapakita ng kasulatan, paniwalaan natin. At kung hindi tuwirang sinasabi ng kasulatan, maging maingat tayo sa ating paniniwala, maging maingat tayo sa ating pagpapahayag. Dahil ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa mga terminong gawa lamang ng tao. Ang ating pananampalataya dapat nakabatay sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu. Pag-aralan po natin ito. Isang pag-aaral sa malinaw na pahayag ng kasulatan. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Sa ating pag-aaral ngayon, hindi natin layunin na talakayin ang iba't ibang posisyon o kaya iba't ibang damdamin at paniniwala ng mga tao. Hindi rin natin kailangang magbanggit ng iba't ibang pananaw upang malaman kung ano ang dapat nating paniwalaan. Ang tanong po na ating lilinawin, ano mismo ang sinasabi o ano mismo ang sinasaad ng Biblia? At mula sa kasulatan, makikita natin ang tatlong bagay na malinaw nating matututunan. Una, ang Ama ay Diyos. Ikalawa, si Jesucristo, ang Anak, ay Diyos. At ikatlo, ang banal na Espiritu, malinaw na ipinapakilala at kumikilos sa kasulatan bilang banal na Espiritu ng Diyos. At kailangan nating manatili sa kung ano mismo ang ipinapahayag tungkol sa Espiritu. Muli po ang paalala, hindi natin kailangang lumampas sa kasulatan. Hindi natin kailangang bawasan ang sinasabi ng Biblia. At hindi rin natin kailangang dagdagan ito. Sapat na po ang ipinahayag ng Diyos. Simulan natin ang isang katotohanang napakalinaw sa buong kasulatan. Ang Ama ay Diyos. Hindi ito isang bagay na mahirap patunayan. At ito ay pinapaniwalaan ng marami na mula sa simula hanggang sa dulo ng Biblia, makikita nating ang Ama ay ipinapakilala bilang Diyos. Pagbulayan po natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa Juan chapter 17 verse 1 hanggang verse 3. Dito po sa verse 1, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Malinaw po ang pananalita dito ni Jesus. Tinawag niya ang Ama. Ibig sabihin, may kinikilala si Jesus na Ama. At sa verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Malinaw din po ang pananalita dito ng Panginoong Hesus. May nagbigay sa Kanya, may nagbigay kay Jesus ng otoridad, ang Ama. Makikita natin sa verse 2, may otoridad na ibinigay ang Ama kay Jesus. Ngunit higit na malinaw sa verse 3 ang pagkakakilanlan ng Ama nang sabihin ni Jesus na ikaw, patungkol sa Ama, na binabanggit ni Jesus,
ang iisang Diyos na tunay. Ganito po ang nakasulat sa verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Malawak at malalim, ngunit malinaw po ang katuroang ipinapakita sa atin ng mga talatang ating binasa. Ang pagkakakilanlan ng Ama at ni Jesus. Ang pangunahing punto natin dito na binibigyang diin ay ang Ama ay Diyos. Tinawag ni Jesus ang Ama at sinabi ng Panginoon sinabi ng Panginoon Jesus sa Ama, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang pananalita pong ito, hindi sinabi ng isang apostol lamang. Hindi hinuha ng kung sinong tao lamang, kundi ito po ay panalangin ni Jesus sa Ama. At sa panalangin ito, malinaw po na kinikilala ni Jesus ang Ama bilang Diyos. Ganito rin ang makikita natin sa maraming bahagi ng Bagong Tipan. Halimbawa, sa 1 Corinto chapter 8, dito sa verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Pansinin po natin ang dalawang pagkakakilanlan ng malinaw na binanggit ni Apostol Pablo sa talatang ito. May isang Diyos, ito ang Ama. At may Panginoon, si Jesucristo. Hindi natin kailangang pilitin ang teksto at hindi natin kailangang baguhin ang mga salita. Basahin po lamang natin kung ano ang sinabi dito ni Pablo. Ang Ama ay Diyos. Ito yung ating punto ng pag-aaral. At ito ay dapat na matibay na bahagi ng ating pananampalataya na ang Ama ay Diyos. Dahil malinaw itong ipinapahayag ng kasulatan. So mga kapatid, ang paalala po sa atin ay kapag ang Biblia nagsasaad ng malinaw, dapat malinaw din natin itong paniwalaan. Hindi natin kailangang piliin ang sinasabi ng kasulatan. Ayon dito, ang Diyos na Ama ang siyang ipinakikilala sa atin bilang pinagmulan ng lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. Sa makatuwid po, dapat nating kilalanin ang Ama, dapat nating sambahin, dapat nating pagtiwalaan bilang Diyos. Hindi nakabatay sa tradisyon o kaya sa sinabi lamang ng tao, kundi ito ay batay sa kasulatan. At batay sa mismong pananalita ni Jesus. Di ba? Ang Ama ay Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating aralin, may isa pang napakahalagang katotohanang malinaw na ipinahayag ng Bagong Tipan. Kung malinaw po na ang Ama ay Diyos, ano naman ang itinuturo ng Biblia tungkol kay Jesus? Dumako tayo sa ikalawang katotohanan ng ating pag-aaral. Si Jesucristo, ang anak, ay Diyos. Ito ang isa sa pinakamahalagang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Si Jesucristo, ang anak, ay Diyos. Matapos nating makita na malinaw na ipinakilala ng kasulatan na ang Ama ay Diyos, pumunta naman tayo sa isang katotohanang napakahalaga sa ating pagkakilala kay Jesus. Hindi natin kailangang magsimula sa mga argumento ng iba't ibang grupo, ng iba't ibang paniniwala. Hindi rin natin kailangang magbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa mga theological terms. Ang tanong na bibigyang linaw natin dito ay, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa anak? May mga subpoints tayo para makita natin ng mas malinaw ang mga pahayag tungkol sa pagkakakilanlan ni Jesus. Ito yung una. Si Jesucristo ay ang salita at ang salita ay Diyos. Basahin natin ang unang kabanata ng Juan, talatang 1, John chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tatlong bagay ang binabanggit dito tungkol sa salita. Una, nang pasimula, naroon na ang salita.
Ibig sabihin, ang salita ay naroon na sa pasimula. Ikalawa, ang salita ay kasama ng Diyos. May malinaw na pagkakaibang ipinapakita dito sa pagitan ng salita at ng Diyos na kanyang kasama. At ikatlo, ang salita ay Diyos. Ito yung mahalagang pahayag. Hindi lamang sinabi na ang salita ay mula sa Diyos. Hindi lamang sinabi na ang salita ay nagsasalita tungkol sa Diyos, kundi, and the Word was God. Ngayon, sino ang tinutukoy dito na salita? Tingnan natin ang talata 14. John chapter 1 verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Ang salita na binanggit sa verse 1, siya ring salitang naging tao ayon dito sa verse 14. At ang talatang ito ay nagpapatuloy sa paglalarawan kay Jesus bilang anak ng Ama. Na sa kabuuan ng kabanata dito sa sulat ni Juan o Ebanghelyo ayon kay Juan, ang tinutukoy na salita dito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya ang pahayag ng kasulatan ay malinaw po. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay naging tao at ang salitang iyon ay si Kristo. Ngayon, sa pagkatawang tao, hindi natin nakikita ang isang ordinaryong tao lamang. Dahil ang nakikita natin ay ang anak na isinugo ng Ama at dumating sa sanlibutan. Ito yung ikalawang subpoint. Ang anak ay tinawag na Diyos sa banal na kasulatan. Ito ang isa pang napakahalagang pahayag na dapat nating tingnan. Sa Lumang Tipan, sa salinang Tagalog ang Biblia, ganito ang nakasulat sa Mga Awit chapter 45, verse 6. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Sa talatang ito, mababasa natin ang pananalitang, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at walang hanggan. Ngayon, mahalagang tingnan natin kung paano ginamit ng manunulat ng mga Hebreo sa Bagong Tipan ang pahayag na ito dito sa Psalms chapter 45. Basahin po natin ang Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Bago po banggitin ang your throne, O God, bago banggitin ang iyong trono, O Diyos, sinabi mo na dito ang ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya. Kung gayon po ang pahayag na O Diyos sa talatang ito, malinaw na inilalapat sa anak, tungkol sa anak. Ang punto po, ang pahayag na O Diyos ay inilapat ng manunulat ng talatang ito sa anak. At ano ang tawag sa anak? Ayon dito, tungkol sa anak po, O Diyos. Kaya po malinaw na ipinakilala ng Biblia ang anak bilang Diyos. At ito ay isang mahalagang patunay kung paanong ang pahayag tungkol sa anak na mababasa natin sa mga awit, sa Psalms, ay ginamit ng manunulat ng aklat ng Hebreo. Hindi lamang ito sariling paliwanag mula sa tao, kundi bahagi mismo ng kasulatan tungkol sa pagiging Diyos ni Kristo. Ang anak ay tinawag na Diyos sa banal na kasulatan. Sa kasunod na subpoint, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo. May isa pang napakalinaw na pahayag si Apostol Pablo tungkol kay Kristo. Basahin natin itong Colossus chapter 2 verse 9. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ang tinutukoy dito ay si Jesus. For in Him, sa Kanya'y. Pansinin po natin ang lawak ng pahayag ni Pablo. Ang buong pagkapuspusan ng pagka-Diyos.
Hindi niya sinabi na bahagi lamang ng pagka-Diyos ang naninirahan or nananahan kay Kristo. Ang sinabi niya, ang buong kapuspusan, the fullness of the Godhead. At ito ay yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan kay Kristo sa anyong katawan. Kaya muli po, hindi natin kailangang dagdagan ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin kailangang bigyan ng sariling interpretasyon ang sinasabi ng talata, kundi basahin lamang natin ang nakasaad at hayaan natin ang Biblia mismo ang maghayag ng mensahe. Si Kristo, for in Him, sa Kanya'y ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa anyong katawan. Mga kapatid, bakit napakahalaga na maunawaan natin ang maliwanag at buong pagkakakilanlan ni Jesus ayon sa kasulatan, ayon sa Biblia? Dahil ang ating pananampalataya po nakasalalay sa tunay na pagkakakilanlan ni Kristo. Hindi sapat na sabihin at paniwalaan nating si Jesus ay isang mabuting tao. Paniwalaan natin na si Jesus ay isang magaling at dakilang guro, na si Jesus ay isang propeta lamang. Hindi sapat yun. Napipili tayo ng katangian ng Panginoong Jesus na gusto lang nating paniwalaan. Ang Biblia ay nagpapakilala kay Jesus ng higit sa pagiging isang guro, propeta, o taong gumagawa ng mga himala. Ang pakilala po ay siya ang anak. Si Jesus ang Kristo. Siya ang Panginoon. At malinaw na ipinakilala at ipinakikilala bilang Diyos. Kaya kapag lumalapit tayo kay Jesus, hindi tayo lumalapit sa isang ordinaryong tao, kundi lumalapit tayo kay Jesus ayon sa pagkakakilanlang ipinahayag ng kasulatan. Ang mga kapatid, ang tamang doktrina tungkol kay Kristo dapat humantong sa tamang pagtugon kay Kristo. Kung kinikilala natin kung sino si Jesus ayon sa kasulatan, dapat makita iyon sa ating buhay. Hindi sapat na alam natin yung mga talata tungkol kay Jesus. Dapat natin siyang sundin. Dapat natin siyang pagkatiwalaan. Dapat natin siyang pakinggan, anuman ang kanyang tagubilin, anuman ang kanyang katuruan at salita. At dapat nating kilalanin ang kanyang otoridad at kapangyarihan sa ating buhay. Bagamat limitado po sa oras at ilang mga piling talata pa lamang yung natatalakay natin, nawa malinaw naman po ang katotohanan ito. Ang Ama ay Diyos, si Jesucristo ang anak ay Diyos. At ang kasunod po, pagtuturo ng Biblia tungkol sa Espiritu. Katulad ng ating ginawa sa pagtalakay tungkol sa Ama, tungkol sa anak, hindi rin tayo dapat lumampas sa sinasabi ng Biblia. Hindi natin kailangang ipasok ang mga argumento ng iba't ibang panig, kundi ang tanong muli ay ano mismo ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa banal na Espiritu. Kung malinaw po na ang Ama ay Diyos at malinaw na si Jesucristo ang anak ay Diyos, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa banal na Espiritu? Kaya sa bahaging ito, tulungan po niyo akong pagbulay-bulayan nating mabuti ang itinuturo ng kasulatan. Hindi dahil mahirap intindihin ang Biblia, kundi dahil nais nating maging tapat sa kung ano mismo ang isinasaad ng banal na kasulatan. Sa ikatlong katotohanan sa ating pag-aaral, ang banal na Espiritu ay ipinakikilala ng kasulatan bilang banal na Espiritu ng Diyos. Muli, maging maingat tayo at hindi natin kailangang pilitin ang Biblia na magsabi ng isang bagay na hindi naman tuwirang isinasaad. Sa halip tingnan po natin kung paano mismo ipinakikilala ng Biblia ang Espiritu. At mula sa mga talatang ating pag-aaralan, makikita natin ang ilang malinaw na bagay tungkol sa banal na Espiritu. Una, ang Espiritu ay tinatawag na Espiritu ng Diyos. Sa pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 2 verse 11, sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Spirit of God. Ito ang isang malinaw na pagpapakilala ng Biblia sa banal na Espiritu. Hindi kailangang dagdagan, hindi kailangang bawasan, hindi rin kailangang palitan.
At may mahalagang bagay ang ipinapakita dito si Apostol Pablo sa talatang ito. Walang nakakaalam ng mga isipan o bagay ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Ipinapakita dito ang kaugnayan ng banal na Espiritu sa mga bagay ng Diyos. Kung paano ang Espiritu ng tao ay nakaalam ng mga bagay ng tao na nasa Kanya, gayon din po ang Espiritu ng Diyos ay may kaalaman o nakakaalam tungkol sa mga bagay ng Diyos. Malinaw po na ang banal na Espiritu hindi basta binabanggit bilang isang walang kaugnayang konsepto. Dito po, tinatawag ang Espiritu bilang Espiritu ng Diyos. No? Spirit of God. Kalawa, ang Espiritu ay tinatawag na mang-aaliw at siya ay isinusugo. Basahin po natin ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 26. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Maraming mahalagang bagay ang makikita natin sa talatang ito patungkol sa banal na Espiritu. Una, ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Ikalawa, susuguin ng Ama. Ikatlo, sinabi ni Jesus, no? Ang Espiritu Santo ay ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. At ikaapat, ang Espiritu ang magpapaalala sa lahat ng sinabi ni Jesus. Kaya hindi lamang natin nakikita ang isang pangalan. Nakikita rin natin ang isang malinaw na gawain. Ang banal na Espiritu ay isinusugo ng Ama. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo. Ang banal na Espiritu ay nagpapaalala. At ang kanyang gawain may kaugnayan sa mga itinuro at sinabi ni Jesus. Ito yung ikatlo. Ang Espiritu ay tinatawag na Espiritu ng katotohanan. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa chapter 14 sa verse 16 at verse 17, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Pansinin po natin ang sinabi ni Jesus patungkol sa Espiritu, the Spirit of Truth. Nananatiling kasama ng mga mananampalataya at hindi naman kayang tanggapin ng sanlibutan. Kaya ang banal na Espiritu hindi lamang binanggit sa isang pangalan ng may malinaw na pagkakakilanlan at malinaw na gawain na ipinapakita tungkol sa Espiritu. At pansinin din natin ang pagkakasunod-sunod ng sinabi ni Jesus. Hihingin ko sa Ama, sabi ng Panginoon. Kayo'y bibigyan niya. Muli, hindi natin kailangang burahin ang mga pagkakaibang ipinapakita ng teksto, ng mga talata. May Ama, may Anak na nagsasalita si Jesus, at may Espiritu ng katotohanan na ipagkakaloob at makakasama ng mga mananampalataya. Ika-4 na subpoint, ang Espiritu ang patnubay sa katotohanan at luluwalhatiin si Jesus. Sa Juan chapter 16, makikita natin ang karagdagang paglalarawan patungkol sa Espiritu. Sa verse 13, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sa verse 14, luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin
at sa inyo'y ipahahayag niya. Pansinin po natin ang malinaw na gawain ng Espiritu na malinaw ding binabanggit dito ng Panginoong Hesus. Papatnubayan tayo sa buong katotohanan at luluwalhatiin si Jesus. Ibig sabihin, ang gawain ng Espiritu may malinaw na kaugnayan kay Kristo at sa katotohanang ipinahayag ni Kristo. Napakahalagang malinaw ito sa ating pag-aaral. Ang banal na Espiritu, hindi inilalarawan ng Biblia bilang isang hiwalay na paksa na walang kaugnayan sa Ama at walang kaugnayan sa Anak, kundi ipinakikilala bilang Espiritu ng Diyos, bilang banal na Espiritu at Espiritu ng katotohanan na gumagawa ayon sa ipinahayag ng Diyos at nagpapatotoo at luluwalhati kay Kristo. Mga kapatid, kailangan nating kilalanin ang banal na Espiritu ayon sa pagkakakilanlang ibinibigay mismo ng Biblia. Hindi natin kailangang gumawa ng ibang pangalan, hindi natin kailangang magdagdag ng mga katangiang hindi malinaw na ipinahayag. At hindi rin natin kailangang alisin ang mga bagay na malinaw na sinasabi ng Biblia. Kung ang Espiritu tinawag ng kasulatan na banal na Espiritu, tanggapin natin. Kung tinawag na Espiritu ng Diyos, tanggapin natin. Kung tinawag na Espiritu ng katotohanan, tanggapin natin. Kung sinabi ng Biblia na nagtuturo, nagpapaalala, pumapatnubay, nagpapatotoo at lumaluwalhati kay Kristo, tanggapin natin. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tatlong pangunahing katotohanan na pinag-aralan natin. Una, ang Ama ay Diyos. Malinaw itong sinabi ni Jesus. John chapter 17 verse 3, ikaw ang isang Diyos na tunay. Ikalawa, si Jesucristo ang anak ay Diyos. Sinabi ng Biblia ang salita ay Diyos. At tungkol sa anak, sinabi din ng kasulatan ang iyong trono o Diyos. At sinabi rin sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Yun yung binabanggit ng kasulatan patungkol sa anak. Ang ikatlo, ang banal na Espiritu ay ipinakikilala ng kasulatan bilang banal na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ay tinatawag na banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng katotohanan, at inilalarawan na nagtuturo, nagpapaalala, pumapatnubay, nagpapatotoo, at lumuluwalhati kay Kristo. At higit sa lahat ng ito, ang ating pangunahing prinsipyo, hindi natin kailangang dagdagan ang sinasabi ng Biblia. Hindi rin natin kailangang bawasan ang sinasabi ng Biblia. Ang kailangan natin ay maging tapat sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So mga kapatid, pinag-aaralan natin ang mga bagay na ito para mapanatili at mapanariwa sa ating lahat ang aral na taglay ng ating kalipunan. Hindi natin kailangang manalo sa bawat argumento. Ang kailangan lamang natin ay maging tapat sa bawat malinaw na ipinapahayag ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang Ama ay Diyos, na si Jesucristo na anak ay Diyos, at malinaw ding ipinakikilala ng kasulatan ang banal na Espiritu, no, ang pagkilos at gawain ayon sa ipinahayag ng Diyos. Kaya dapat tayong manatili sa malinaw na sinasabi ng kasulatan at huwag tayong lumampas at huwag din tayong magkulang o magbawas. Hindi natin ito pinag-aaralan para maging mas mahusay tayo sa pakikipagtalo sa iba. Pinag-aaralan natin ito ang tungkol sa Ama, ang tungkol sa Anak at tungkol sa Espiritu para mapanatili at mapanghawakan yung aral na taglay sa loob ng kalipunan. Hindi tayo nakikipag-argumento, hindi tayo makikipagtalo. Kung ano lamang ang ipinapahayag ng salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa Ama, yun ang tinatanggap natin. Kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa Anak, yun ang tinatanggap natin. At kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa Banal na Espiritu, yun ang tinatanggap natin. Kung may mga bagay na hindi tuwirang sinasabi ng Biblia,
maging mapagpakumbaba tayo at huwag nating ipilit na para bang sinalita yon, sinabi yon ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral tungkol sa banal na espiritu, sapat muna nating panghawakan ang malinaw na ipinahayag. Again, ang espiritu ay banal na espiritu. Ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng katotohanan, ang kumikilos, ang nagtuturo, ang nagpapaalala at pumapatnubay at nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Yan ang ipinahayag ng kasultan. Na sa mga talatang ating pinag-aralan, hindi natin mababasa ang eksaktong pahayag na ang banal na espiritu ay Diyos. Gayon din, hindi natin rin sinasabi at hindi rin sinasabi ng kasulatan na ang banal na espiritu ay hindi Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo dapat lumampas sa malinaw na ipinahayag ng Biblia. Manatili tayo sa salita. Huwag dagdagan. Huwag bawasan. Huwag pilitin. Huwag ibahin. Manatiling tapat sa Biblia. Manatili tayo sa ipinahayag ng kasulatan. Ang atin pong tungkulin, hindi gumawa ng sariling interpretasyon. Hindi lumikha ng sariling katotohanan, kundi ang atin pong tungkulin bilang mga mananampalataya, ingatan, pangalagaan, ipamahagi ang katotohanan at mensaheng ipinahayag na ng Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayong manampalataya, maglingkod at sumunod sa Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.